Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-266 na kabanata. Ang bagong security guard. Mr. Clifton, paano kita matutulungan? Tanong ni Tony na may nanginginig na boses. Alam niya na hindi siya kahalagahan sa Baltimore, at si Rufus ay pwedeng tanggihan siyang kausapin tungkol sa negosyo. Kaya iniisip niya na baka may iuutos ito na kanyang gagawin. Isang binata ang pupunta sa iyo, mag-a-apply ito ng trabaho. Gusto kong tanggapin mo siya bilang security guard. Wika ni Rufus na maikli at malinaw. Ayaw niyang mag-aksaya ng mga salita sa katulad lamang ni Tony. Oo, mag-o-offer ako sa kanya ng trabaho, mabilis na sagot ni Tony. Inisip niya ang mayabang na binata, na kanyang pinaalis, at iniisip kung saan ito matatagpuan. Huwag mong sasabihin ito, kahit kanino. O baka pagsisihan mo ito, malamig na wika ni Rufus. Oo, naiintindihan ko, makakaasa ka na wala akong pagsasabihan na kahit sino. Nagawa ni Tony na masiguro ito sa kanya, bago tinapos ang tawag. Si Tony ay pinagpawisan at halos kapusin ng hininga. Ang pressure sa pagbabantay ng Clifton family sa Baltimore, ay isang mabigat na pasan. Pupunta ito dito, upang magtrabaho, wika niya sa sarili. Siya ay kinakabahan, at paulit-ulit na binibigkas ang mga salita. Isa lang ang nasa kanyang isipan. Kailangan niyang masiguro na si Alex ay makakapagtrabaho bilang security guard, o haharapin niya ang mga kahihinatnan na nakakatakot isipin. Tumayo siya at mabilis na lumabas sa opisina. Nang dumaan siya, ang ilang mga staff members ay tumayo at binati siya. Magandang araw Chief Lewis, wika ng isa. Chief Lewis, kamusta ka? Wika muli ng isa pa. Nakita nila si Tony na pinagpapawisan, at nagtataka kung ano ang nangyari. Mr. Lewis, ano ang nangyayari sa iyo? Naiinitin ka ba? Hindi maari, malamig dito. Tanong ng isang nag-aalala. Huwag mo nang intindihin iyon, tulungan niyo akong hanapin si Alex Ambrose. Kung hindi niyo ako matutulungan hanapin siya, umalis kayo sa daraanan ko. Galit na wika ni Tony. Sabihin ninyo sa akin kung nasaan si Alex Ambrose. Ang iba ay hindi pa naririnig ang pangalang iyon. Hindi nila kilala kung sino ito. Ang binatang nagpunta dito, na naghahanap ng trabaho. Paliwanag ni Tony na may pagkabigo. Sa isip niya, kayo ay isang buong mga tanga. Nakaramdam siya ng galit at inis. Ah, siya ba? Lumabas siya sa South Exit wika ng isang security guard. Si Tony ay nagmadaling lumabas sa South Exit. Ang ibang mga security guards ay nakaramdam ng pagpapanik ni Tony, at sumunod. Habang tumatakbo si Tony sa administrative building, nakita niya si Alex at Don na nakaupo sa tabi ng tubigan. Nakahinga siya ng maluwang nang makita ang mga ito, at tumakbong nagtungo siya sa mga ito. Si Alex ay hindi nag-reacts. Pero si Don ay naguguluhan. Nagtataka siya. Bakit si Chief Lewis ay nagdala ng maraming tao patungo sa kanila? Mr. Ambrose, ito ay mabuti para sa iyo na mag-apply ng trabaho kasama namin. Wika ni Tony nang makarating siya. Ang kanyang noo ay kumikinang sa kanyang pawis at mayroon siyang sabik na ngiti sa mukha. Nagpatuloy ito. Lubusang magiging masaya ako kung sasali ka sa aming team. Pakiusap sumama ka sa akin para pumirma kaagad ng kontrata. Ang salita ni Tony ay nakapagpabigle sa lahat. Kanina lang ay pinalayas niya si Alex. May anong nangyari, at biglang nagbago ang kanyang ugali sa pagpayag. Chief Lewis, di ba sinabi mo na hindi ako aangkop sa trabaho, at kailangan kong maghanap ng iba, wika ni Alex. Nang makita niya ang itsura ni Tony na desperado. Alam niya na tinakot ito ni Rufus. Hindi, ang mga sinabi ko kanina, ay walang kwenta. Nagkamali ako. Mr. Ambrose, kahit ano ang taas at itsura mo, ikaw ay perpekto para sa trabaho. Naniniwala ako na ipinanganak ka para dito. Ang buong security team dito sa Johns Hopkins University ay maswerteng makasama ka. Mabilis na wika ni Tony. Ang ibig mong sabihin ipinanganak ako para maging security guard, tanong ni Alex. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, wika ni Tony. Ang trabaho bilang security ay hindi masyadong iginagalang sa society. Ayaw ni Tony aksidenteng maging mababa si Alex. Ang ibig kong sabihin, sa iyong qualifications, ikaw ay medyo magaling sa kahit ano.
Kung ganoon, maghahanap ako ng iba kung saan ako magaling. Si Alex ay tumayo at naghahanda na umalis. Mr. Ambrose, sandali, wika ni Tony na sinusubukan pigilan siya. Ito ay balisa at halos maiyak na. Hinawakan niya ang kamay at sinabi, "Pakiusap, manatili ka. Pwede ako mag-offer sa iyo ng $3,500 a month, at uupo ka lang sa opisina araw-araw. Hindi mo kailangan magpatrol o tumayo bilang gwardya." Ang Johns Hopkins University security guard ay pinapasahod ng $30,000 a year. Si Tony ay nangako kay Alex ng higit sa taon ng sweldo na mahigit $40,000. Handa siya na magbayad sa idinagdag niyang sweldo para lang makumbinsi si Alex sa trabaho. Kapag hindi niya ito nakumbinsi, alam niya na ang Clifton family ay sisisihin siya dahil siya ang responsable. Hindi niya kaya harapin ang mga galit nito. Si Tony ay tumingin sa mga security guard at sinabi, "At kayong lahat, bakit hindi kayo humingi ng tawad kay Mr. Ambrose?" Ang mga security guard ay hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Pero palagi nilang ginagawa ang mga iniuutos ni Tony. Nagsimula silang humingi ng paumanhin kay Alex. "Nagkamali kami. Sa totoo lang nakumbinsi ako na magaling kang security guard, sobrang swerte ko na makatrabaho ka. Sa edad na 20, napakabata mo pa, at malakas kumpara sa amin. Ang makasama ka sa team ay makakapagpasigle sa amin. Mr. Ambrose, pakiusap, sumali ka sa amin. Mas magiging mabuti kung may mga nakababata sa aming team, dito sa campus na puno ng mga binata at dalaga." Wika ng isang may katamtamang gulang na lalaki. Sa nakita kung gaano kabalisa si Tony, si Alex ay nakontento. Marahan nitong sinabi, "Okay, mananatili ako at magtatrabaho bilang security guard. Sa alok mo naman, hindi ko kailangan itaas ang sweldo o bawasan ang trabaho. Basta sabihin mo lang ang aking tungkulin." Ayaw niya ang kahit anong special treatment, dahil alam niya na hindi siya magugustuhan ng iba. Determinado siya na makasama ng maayos ang mga kasamahan. "Kung ganoon, mabuti," sagot ni Tony, habang pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. At ang kanyang puso ay kumalma. Sinabi nito, "Mr. Ambrose, ako na ang mag-aasikaso ng papel para sa iyo ngayon." Okay, nang aalis na si Alex, nakita niya si Don, na nakaupo pa rin. Nagtanong siya kay Tony, "May trabaho ka ba para sa kanya?" Plano ni Tony na kuhain ang lahat ng sweldo sa posisyon na naiwan ni Don para sa kanyang sarili. Sinabi nito, si Don ay hindi nakikisama sa kanyang mga katrabaho. Hindi siya nararapat para sa trabaho. Nang marinig niya kung paano ito ilarawan ni Tony, si Don ay na-depressed. Pakiramdam niya ang kanyang kinabukasan ay mapanglaw at lalo siyang nainggit kay Alex. "Tumututol ako. Kung hindi siya makakapagtrabaho dito, ganoon din ako." "Pasensya na," wika ni Alex, na tumalikod at aalis. "Mr. Ambrose," tawag ni Tony, pero nag-alangan siya sandali, pero sinabi din niya, "Si Don ay pwedeng magpatuloy sa pagiging security guard dito. Hindi ko siya tatanggalin." Talaga. Para kay Don, ito ay hindi inaasahan na kaligayahan. Mabilis itong tumayo, at lumapit kay Tony, at sinabi, "Maraming salamat, Chief, pangako na gagawa ako ng mabuting mga trabaho." Si Tony ay hindi masaya. Pakiramdam niya siya ay ninanito uli na magbayad ng extra na isa, na nakapagpatamlay at depressed sa kanya. "Mr. Ambrose, please sumama ka sa akin. Pipirma ka ng kontrata." Isinama niya si Alex pabalik sa opisina, at mabilis na inayos ang mga papel. Si Alex ay opisyal na security guard na ng Johns Hopkins University. "Ang akala ko ay isa kang mayaman na pilyong binata, pero baka mali ako." Si Don ay kumamit sa kanyang ulo at ngumiti. "Pero gusto ko pa rin magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong trabaho. Ang aking kapatid na babae ay walang librong babasahin." Narinig ni Alex ang simple at tapat na pagpuri ni Don. Narinig nito ang pagbanggit sa kanyang kapatid na babae ng ilang beses. At ibinabawas ang pagiging walang pakialam sa kanyang sarili, para lang makayang makabili ng libro na babasahin ng kapatid niyang babae. Mukhang ito ang nagbibigay sa kanya ng pinakasaya. Nagpunta sila sa kahilagaan ng parte ng campus kung saan ang 6 na palapag na residential building ng Baltimore University. Si Alex at Don ay naglalakad patungo doon, nang may babaeng lumapit sa kanila na may dalang mga libro.
Si Alex ay masaya dahil ang babae ay si Debbie. Si Alex ay lumapit at tinanong si Debbie na kung titira siya doon. Sinabi rin niya na siya ay natanggap na bilang security guard at mapoprotektahan siya. Si Alex at Debbie ay nag-ingat kay Don upang hindi ito maghinala. Pagkatapos ng ilang mga salita, si Debbie ay pumasok na. Si Alex ay bumalik kay Don. Alex, may kaibigan ka na agad na nag-aaral dito. Wika ni Don na nakangiti. Sinabi nito sa mahinang boses. Pero hindi ka pwedeng magloko sa paligid. Nakikita ko na kasal ka na. Nakatingin ito sa singsing ni Alex. Kaibigan Don, ano kaya kung magtrabaho tayong magkasama dito sa area? Ano sa palagay mo? Tanong ni Alex. Si Don ay 32 years old na at mas maraming karanasan. Alam ni Alex na kung magtatrabaho siya sa paligid ng residential building, mababantayan niya si Debbie araw-araw, at mamumonitor kung ano ang mga nangyayari. Ika-267 na kabanata. Spoiled Rich Boy. Si Tony ay medyo masaya sa mungkahi ni Alex na siya at si Don ang magbabantay sa residential building, at mabilis siyang pumayag. Sa isip niya si Alex ay posibleng may koneksyon sa pamilya Clifton, kaya hindi siya naglakas ng loob tumanggi. Ang trabaho ngayon ni Alex ay palitan, sa pagitan ng pagpapatrol sa Johns Hopkins University campus sa pamamagitan ng sasakyan at pagtayo bilang gwardya sa harapan ng residential building. Siyempre ang trabaho ng security guard ay simple. Ang katotohanan karamihan sa oras nila ay nakaupo sa duty room. Kailangan nilang manatiling alerto, at handang masolusyonan ang problema bago lumala. Nang gabing iyon, si Alex ay nag-uniform at naglakad sa paligid, sinubukan maging komportable. Nang makita siya ni Debbie, ngumiti ito sa kanya. Guwapo ka sa iyong security guard uniform, wika nito. Nang matapos nito ang klase ng alas 9, naglakad ito sa campus upang makita si Alex. Pero hindi niya ito makita kahit saan. Nang magsisimula na siyang sumuko, natagpuan niya ito sa loob ng residential building. Bakit ngayon ka lang? Kumain ka na ba? Tanong ni Alex na may pag-aalala. Inaasahan niyang matatapos ng maaga ang klase nito sa unang araw. Oo, katatapos ko lang. Ang bago kong teacher ay nakakamangha. Marami siyang itinuro sa akin ngayong unang araw, at ginabi pa ako sa study room sa pagre-review ng kanyang mga sinabi. Ang lahat ng mga estudyante dito ay nag-aaral mabuti. Kaya, kailangan ko rin mag-aral mabuti, upang makasiguro na makakahabol ako. Sagot ni Debbie. Si Alex ay nakinig sa kanyang paliwanag at nakaramdam ng kaunting pag-aalala dito. Palagi siyang makatwiran, pero lagi naman siyang kumukuha ng maraming gawain. Desperado siyang manatili kasama ito, at alagaan. Gayunpaman, ang Clifton family ay ipinaliwanag sa kanya, na ang kanyang misyon ngayon ay protektahan si Debbie ng sikreto. Maglalagay ito sa kanya sa kapahamakan kung ang tunay na pagkakakilanlan ay mabubunyag. Alam niya na kailangan niyang tanggapin ang sitwasyon. Mukha ka ng sobrang pagod at lumalaban na manatiling gising. Kailangan mo nang umuwi at matulog, wika ni Alex. Ikaw din, sagot ni Debbie. Ngumiti ito at tumalikod, naglakad patungo sa residential building. Si Don ay nanonood sa kanilang pakikitungo. Naglakad ito patungo kay Alex at sinabi, Alex, sa palagay ko ang babaeng iyon ay interesado sa iyo. Tumayo siya dito ng 5 minuto, at ang kanyang mata ay nakafocus lang sa iyo. Mas gwapo ako, pero hindi man lang siya tumingin sa akin ng pangalawang beses. Ang mga mata ni Don ay kumikislap. Don, huwag kang ganyan. Mayroon na akong asawa. Itinaas ni Alex ang kaliwang kamay at ipinakita ang wedding ring. Bagaman si Debbie at ako ay magkaibigan. Siya ay estudyante dito, at siya ay may magandang kinabukasan. Hindi siya makikipag-ayos sa isang security guard. Alam ko na tama ka. Ang lahat ay alam na ang security guard ay wala masyadong kinikita na pera. Ang mga babaeng katulad niya ay hindi interesado sa atin. Inilabas ni Don ang kaha ng mumurahin na sigarilyo. Kumuha siya ng 2 at iniabot ang isa kay Alex. Ang sigarilyong ito ay mumurahin at masama ang lasa. Malamang mas mahal ang sigarilyo mo. Ano ang pinagsasabi mo? Magkatulad lang tayo. Bakit ako gagamit ng mas mahal, wika ni Alex na nakangiti. Hindi talaga siya nagsisigarilyo, pero sa sitwasyon ngayon, pakiramdam niya ay hindi siya makakatanggi.
Kinuha niya ang sigarilyo at hinayaan si Don na sindihan ito para sa kanya. Naglakad sila sa paligid ng building ng magkasama. Malapit nang mag-alas 10 ng gabi, at ang lahat ay tahimik na sa paligid ng campus. Kaya umupo sila upang ubusin ang kanyang sigarilyo. Sinabi ni Don kay Alex, "Nakatira ako sa Baltimore ng mahigit 30 years, at inalipusta, at kinaawaan ang buong buhay ko. Noong binata pa ako, marami akong ambisyon. Sigurado ako na magkakaroon ako ng kakaiba sa aking buhay. Pero narito ako, isang security guard sa paaralan. Hindi man lang ako makahanap ng taong magkakagusto sa akin. Ang buhay ko ay nakakatawa." Tumawa ito sa kanyang sarili, pero ang kanyang ngiti ay may bakas ng pagsisisi. "Buddy, huwag kang sumuko. Ikaw ay 32 years old lang, bata ka pa rin, at karamihan sa magagandang buhay mo ay nasa iyong hinaharap. Hanggat hindi mo isinusuko ang iyong ambisyon. Sigurado ako na hindi ka pababayaan ng may kapal," payo ni Alex. Malungkot siya para sa kanyang kaibigan na desperado sa buhay sa batang edad. Si Don ay ngumiti ng malungkot. Tumingin sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay kuminang na parang bituin. "Kalimutan mo na, wala akong inaasahan sa buhay ko. Kahit na maging mag-isa lang ako, at kaawaan sa buong buhay ko, isang bagay lang ang mahalaga sa akin. At iyon ay ang kapatid kong babae. Hanggat mayroon siyang tahimik at masayang buhay, masaya na rin ako." Nang matapos magsalita, napansin rin ni Don na tapos na rin siya magsigarilyo. Itinapon niya ang upo sa damuhan, at tumayo. Pinunasan ang abo sa kanyang pantalon at sinabi, "Masaya ako sa pag-uusap natin. Aalis na ako upang matulog, at papalitan kita mamayang hating gabi." Pagkatapos ay tumalikod ito at nagtungo sa pahingahan ng mga security guard. Sa panunood kay Don na naglalakad palayo, si Alex ay naging mapag-isip. Si Don ay isang security guard at sobrang stress, at marami ng responsibilidad. Mukhang kaunti lang ang mga tao sa mundo na walang alalahanin. Si Alex ay humikit ng sigarilyo, ipinikit ang mata, at nilasahan ang nicotine. Ang sigarilyo ay nakatulong sa kanya makapagparelax. Nang sumunod na araw si Alex ay bumangon ng maaga, at tumakbo ng 2 milya paikot sa kalsada ng campus. Pagkatapos ay pumunta sa kantin at kumain ng mabilis para sa breakfast. Nang alas 7:30 na, nakatayo na siya sa labas ng pinto ng residential area. Tumango siya kay Debbie nang makita niya ito na naglalakad palabas. "Mayroon akong 3 klase na aralin ngayon, lahat ito ay importante. Gusto kong makarating kaagad sa room upang makaupo sa harapan," wika nito. Siya ay umuunlad sa kapaligiran ng studio ng Johns Hopkins University, at buong nagbababad sa kanyang pag-aaral. Sumapit ang alas 4 ng hapon. Si Alex ay nakatayo sa guard box. Nakita niya si Debbie na babalik sa kanyang klase na may dalang notebook. Tumingin siya dito at medyo nagtataka. "Anong problema, Debbie?" tanong niya. "Wala, ang aming teacher ay nagbigay ng sobrang daming impormasyon ngayong araw. Sa palagay ko hindi ko lahat naaalala. Kailangan kong bumalik ngayon gabi," sagot nito, na may maliit na ngiti. Ayaw niyang mag-alala si Alex sa kanya. "Matalino ka, sigurado ako na makukuha at maiintindihan mo lahat. Mahalaga rin ang pagpapahinga, at huwag mong abusuhin ang iyong sarili," wika ni Alex na may pagtitiyak ng boses. Tumango si Debbie, at nagpunta sa residential building. Pagkatapos ng 10 minutes, si Don ay dumating at papalit kay Alex sa kanyang pwesto. Nang sandaling iyon, isang black BMW X7 ang dahan-daang dumating sa Campus Ring Road. Ang driver ay mukhang nakita ang residential area building at nagtungo dito. Si Alex ay bahagyang yumuko habang pinagmamasdan ang sasakyan. Huminto ito sa tabi ni Alex at bumaba ang bintanang salamin. Isang binata ang tumingin sa kanya at sinabi, "Hoy, itaas mo ang barrier." Si Alex ay nabigla sa mayabang na ugali nito. Ang pangalan ng binata ay Julian Gaban, at siya ay sikat na babaero sa Baltimore. Nang karaniwang araw na iyon, siya at ang kanyang pinsan, si Chris Stedman ay nagpapaikot-ikot sa university campus. Napansin ni Alex na may 2 binata sa loob ng sasakyan. Ang parehong lalaki ay gwapo at may sabay sa uso na damit. Maliwanag na sila ay mayaman.
Sinabi ni Don kay Alex na ang residente lang ng Johns Hopkins Building ang pwedeng magmaneho papasok sa loob. Walang sasakyan ang pinapayagan pumasok sa security gate. Residente ba kayo dito? Tanong niya sa driver. Alam niya na kailangan niyang tanungin ang mga ito, dahil mukhang ang dalawang binata ay staff o estudyante ng university. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba ako narinig? Sinabi ko buksan mo ang gate, galit na wika ni Julian. Hindi siya makapaniwala na ang isang security guard ay may lakas ng loob na tanungin siya. Nakaramdam ng galit si Alex. Ang lalaking ito ay bully, sa isip niya. Sa narinig na galit ni Julian, ay nahamon si Alex. Si Don ay nagmadali pumunta, iniisip na si Alex ay wala pang karanasan na ayusin ang mga ganitong sitwasyon. Kailangan itong maayos mabuti, upang hindi na lumaki. Pumunta siya sa harapan ni Alex, tumingin kay Julian at nagtanong. Anong problema? Nang si Julian ay nagreklamo na ayaw siya papasukin ni Alex, sinabi ni Don. Pasensya ka na, walang pinapayagan na pumasok sa residential building maliban sa staff at estudyante. Pakiusap, unawain niyo na lang, ang aking kasama, na sumusunod lang sa mga patakaran. Bakit ang sama mo katulad niya? Ang lakas ng loob mo tanungin ang karapatan kong magmaneho, kahit saan ko gusto, sigaw ni Julian. Binuksan nito ang pinto at lumabas ng sasakyan. Walang sabi-sabi, lumapit ito kay Don, at sinampal sa mukha. Si Don ay nabigla. Karamihan sa mga lalaki, ang importanteng bagay ay ang dignidad. At ang binatang ito ay inalipusta siya. Kayo ay mga napunta sa security guard. Sa paningin ko, mas higit pa ang mga naglilinis sa kalsada, wika ni Julian. Masaya siya na nakakaramdam ng pagiging maliit ang mga tao. Ito ay laging nagbibigay sa kanya ng magandang tunog. Siyempre mas magiging maganda kung may mga taong nanonood sa paligid. Ilang mga estudyante at guro ang dumaraan, pero ayaw nilang madamay, kaya nagmamadali sila. Si Julian ay nag-focus kay Alex. Ang kanyang kamao ay nakahanda na nang papalapit siya at pagbabantaan ito. Ano ang nagtulak sa iyo para tanggihan ako? Sa sandaling ito ang kanyang dugo ay kumukulo na, at nagdesisyon siya na suntukin si Alex. Pero, ilang sandali, ang taong nakahiga sa lupa ay hindi si Alex, kundi si Julian. Ang lahat ng nanonood ay namangha. Nakita nila na susuntukan ni Julian si Alex, pero sa isang kisap mata. Ang kamay ni Alex ay sumuntok na parang isang cannonball, tinamaan sa mukha si Julian at bumagsak sa lupa. Ang labi ni Julian ay dumugo ng labis, at ibinura ang 2 piraso ng ngipin sa tabi niya. Habang nakahiga, tumingin siya kay Alex na may buong pagkabigla at galit. Pinagnalit niya ang kanyang ngipin at sumigaw. Ang lakas ng loob mo, suntukin ako. Si Alex ay confident sa kanyang abilidad. Marami na siyang tinalo na walang takot na kalaban. At wala siyang takot sa spoiled na mayamang binatang ito. Kadalasan, si Alex ay hindi pa bigla-bigla. Pero si Julian ay sobra ang ginawa. Niyurakan niya ang dignidad ni Don, at si Alex ay walang intensyon na palagpasin ito. Ang mga residente lang ang pwedeng makapasok. Pakiusap, bumalik ka na sa iyong sasakyan kaagad. Ang sasakyan mo ay nakaharang sa ibang mga papasok, kalmado niyang sabi habang nakatingin kay Julian, na nakahiga pa rin. Si Don ay nagumapaw sa pag-aalala. Ang binata sa sasakyan ay siguradong mula sa maimpluwensyang pamilya, at alam niya na hindi dapat sinasalungat ang mga katulad nila. Nagdesisyon siya na humingi ng tawad kay Julian, para na rin sa kapakanan ni Alex. Ito ay pagkakamali ko, sir, wika niya. Ang kasamahan ko ay bago lang sa trabaho. Pakiusap, tanggapin niyo ang aming paumanhin. Itataas ko ang harang para sa iyo. Don, huwag. Hinawakan ni Alex ang braso ni Don, at tumingin ng bahagya sa mukha nito. Maliwanag na kasalanan niya ito. At siya dapat ang humingi ng tawad. Kayong dalawa ay magsisisi kung paano ninyo ako itinrato, wika ni Julian, habang tumatayo. Siya ay napahiya sa publiko. At sisiguraduhin niya na may dapat magbayad nito. Determinado siya na hindi hayaan ang 2 mababang security guard na maging higit sa kanya. Halika na, umalis na tayo, pinagmamodeli ni Chris sumakay ang kanyang pinsan sa loob ng sasakyan. Hindi ko sila pwedeng hayaan, sagot ni Julian. Hindi niya kayang tumanggap ng pagkatalo. Simula pagkabata hindi niya hinayaan na maging mataas ang security guard laban sa kanya.
Pakiramdam niya siya ay napahiya ng gusto. Basta sumakay ka na sa sasakyan, halika na, ulit ni Chris. Si Julian ay walang ibang pagpipilian. Pero bago siya umalis tumingin siya kay Alex at Don na may pagkamuhi, at sinabi, "Maghintay kayo. Pagsisisihan niyo ang nangyari ngayong araw." Sumakay ito at umaandar palayo ang sasakyan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.